Noong March 20, 1995, araw ng Lunes, isang simpleng umaga lang sana to para sa mga estudyante at mga trabahador sa Japan. Mag-aalas 8 na ng umaga at may tatlong train station sa Tokyo na sa mga ganitong mga oras ay marami ng mga taong nagsisiksikan. Mga estudyante, mga trabahador at yung iba ay luluwas lang ng kabilang bayan. May 5 tren noon na umalis galing sa tatlong train station na to at bawat isa sa mga tren na to ay punong-puno ng pasahero. Sa pagtataka ng mga pasahero na to, makalipas pa lang ang ilang minuto, ay nagsimula nang umubo yung mga katabi nila. Sinubukan nila tong tulungan pero hindi ito makapagsalita hanggang nagsimula nang bumula yung mga bibig ng mga to. Yung iba sa kanila ay nagsimula nang mawalan ng malay hanggang sa napansin nila na hindi na pala humihinga yung mga to. Ang nakapagtataka dito maging yung mga taong tumulong lang, pati yung mga taong nakisilip lang sa mga nangyayari, ay nagsimula nang umubo. Bumula yung mga bibig hanggang sa mga nahimatay. Makalipas pa lang ang ilang mga minuto ay nagsidatingan na yung mga pulis at mga ambulansya. Pero maging yung mga to ay nakaramdam din ng mga sintomas na inabot ng mga biktima. Lingid lang sa kaalaman ng mga pasaherong nasa loob ng 5 tren na to ay nangyayari na pala ang pinakamalaking terrorist attack sa kasaysayan ng Japan na ginawa ng isang kulto. Pero ang gamit ng mga terorista sa pag-atake na to ay hindi mga bomba, hindi mga patalim, hindi mga baril, kundi ang isa sa mga pinakadelikadong armas nung panahon ng giyera. Ito ay ang chemical weapons. Libo-libo ang mga taong dinala sa ospital matapos nito at hindi pa natatapos yung araw na yon ay nabalita na to sa kabuuan ng mundo. Lalo na't nung nalaman nila kung sino ang naging mastermind nung pag-atake na to. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solve at unsolved cases, ay i-like mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong 1984, si Shoko Asahara ay nagsimulang bumiyahe mula sa Japan papunta sa India. Dito ay pinag-aralan niya ang paniniwala at mga kultura ng mga Hindu. Sa patuloy na pabalik-balik niya sa bansa na to at sa patuloy na pagbabasa at pag-aaral patungkol dito, ay nagsimula siyang makakita ng mga pangitain na kung minsan ay nakakausap niya si Shiva na siyang tinuturing na Diyos ng mga Hindu. At sa makalipas na mga oras na pakikipag-usap niya dito ay marami siyang natututunan. Hanggang sa makalipas na mga taon, noong 1987 nung nasa Japan na siya, ay umupa siya sa isang maliit na kwarto sa isang apartment building sa Shibuya. At dito ay nagsimula siyang humikayat ng mga taong makikinig sa kanya sa pagtuturo niya ng meditation at ng yoga. At sa makalipas na mga araw, mga linggo at ilang mga buwan, ay dumami ng dumami ang mga estudyante niya na siya namang kinagulat ni Asahara. Noong unang itinuturo niya lang sa mga to ay meditation, pag-relax ng mga katawan, konting mga payo, hanggang nung dumami na ng dumami yung mga estudyante niya ay nagsimula na siya magturo ng mga paniniwala ng Kristyanismo, Hinduism, pati ng Buddhism na siyang itinuro sa kanya ni Shiva nung nasa India pa siya. Nagsimula niya na rin sabihin sa mga to yung mga pangitaing nakikita niya. Ito ay ang nagbabadyang giyera ng Japan at ng Amerika. Na kapag nangyari ito, ay maraming mga bangkay itong iiwanan sa iba't ibang mga bansa, lalong-lalo na sa Japan. Kaya't kailangan maniwala ng mga tao sa kanya dahil siya lang ang nakakaalam kung paano sila makakaligtas. Sinasabi niya rin sa mga estudyante niya na may kakayahan siyang ipanalangin yung mga to na ikawawala ng mga kasalanan nila. Para sa mata ng ibang mga tao ay kalokohan lang yung itinuturo ni Shoko Asahara. Pero para sa mga tagasunod at mga estudyante niya ay 100% sila ditong naniniwala. Nagsimula na rin siya magpakita ng mga picture sa mga to na kaya niyang lumutang ng ilang oras habang nakikipag-usap kay Shiva, na siya namang lalong nagpaniwala sa mga tao na to. Dahil sa picture na to ni Asahara ay dumami pa ng dumami yung mga taong nakikinig sa kanya at lumagpas na ito ng ilang libo. At hanggang nung 1989 ay itinuring na sila ng gobyerno ng Japan bilang isang relihiyon na tinatawag na Aum Shinrikyo, o mas kilala sa tinatawag na The Ultimate Truth. Dahil dito ay gumawa sila ng mga flyers at nagsimula sila magpatugtog sa labas ng mga malalaking university sa kabuuan ng Japan. Namimigay sila ng ilang mga flyers sa mga estudyante dito habang pinapatugtog yung mga kanta nila kay Shoko Asahara
At dito ay nagsasalita sila at nagtuturo kung paano sila ililigtas ni Shoko. Sa mga flyers na yon nakalagay din yung picture ni Shoko kung paano siya lumulutang habang nakikipag-usap kay Shiva, na kung saan maraming mga estudyante at mga taong nagsimulang maniwala sa kanya. Nagpapahayag si Shoko Asahara sa mga magiging kaganapan sa kabuuan ng mundo sa mga susunod na taon. At sinasabi niyang yung mga hula niya na to ay walang makakapigil, na sa mga susunod na taon ay mangyayari ito at mangyayari. Isa na nga dyan yung magiging gera ng maraming mga bansa. Hindi lang mga estudyante ang mga naging tagasunod ni Shoko Asahara, kundi maging mga chemist, scientist, yung iba pa ay mataas ang katungkulan sa kapulisan, maging sa gobyerno, na siyang nagtulak sa mga taong maniwala kay Asahara. Naging malakas at mayaman ang Shinrikyo sa makalipas lang na 2 taon. At hanggang noong October 1989, yung isang TV network sa Japan na Tokyo Broadcasting System Television o TBS ay may na-interviewing isang abogado na 33 years old na si Sakamoto Susumi, na siyang abogadong naghahanda ng kaso laban sa Shinrikyo at kay Shoko Asahara dahil may mga sumbong daw na natanggap si Sakamoto na yung ilan daw mga miyembro ng Shinrikyo na gusto na daw umalis ay hindi pinapayagan ni Asahara, kundi pinapahirapan niya to, tinotorture para hindi umalis sa samahan. Pero hindi na natuloy yung kaso na to dahil si Sakamoto, yung asawa niya at yung mahigit sa 1 taong gulang nilang anak ay bigla na lang nawala. Ano man nangyari sa kanila ay hindi nalalaman ng mga tao. Nung sumunod na taon, taong 1990, ay mahigit 10,000 na ang mga miyembro ng Shinrikyo. At nung taon na to ay sinubukan nilang tumakbo sa ilang posisyon sa gobyerno ng Japan, na kung manalo sila ay magkakaroon ng pagkakataon si Asahara na maging prime minister ng bansa na matagal niya nang gustong makuha. Ikinampanya nilang maigi ang mga paniniwala ni Asahara na magdudulot ito ng malaking kaligtasan sa mga tao. Kaso pagdating nung botohan ay mahigit 1,000 lang ang botong nakuha nila. Isa itong naging malaking kahihiyan sa Shinrikyo, na nagpasimula kay Asaharang lalong magalit sa gobyerno na sinasabi niyang pinipigilan ng mga to na maging prime minister siya. Sa kabila nito ay patuloy ang paglakas at pagdami ng mga miyembro nila hanggang noong 1992 ay pumunta si Asahara sa Russia. Na-interview siya dito ng ilang mga TV network. Dito ay nakausap niya rin yung ilang mga taong may matataas na posisyon sa gobyerno, vice president, mayor, at yung ibang mga taong may matataas na rango sa militar. Nagsimula din siyang mangaral dito patungkol sa mga propesiya at mga hulang nakikita niya. Pakikipag-usap kay Shiva, nagpakalat din sila ng mga flyer sa Russia na may picture kung saan lumulutang si Asahara, na nangyayari daw to tuwing nakikipag-usap siya kay Shiva, na sa paglipas lang ng ilang buwan at ilang taon ay umabot sa 20,000 ang naging miyembro nila sa bansang Russia. Syempre hindi maiiwasan dito yung mga pangungulekta ng perang ginagawa ni Shoko Asahara. Nagagawa niya to sa iba't ibang uri ng paraan, gaya ng mga pagpapahula, pagtuturo, pananalangin, pagbisita, ay naniningil sila ng mga bayad, na dahil sa mga to ay umabot sa 100 billion yen ang naging halaga ng Shinrikyo, o sa panahon natin ay umaabot ng 1.3 billion dollars ang halaga. Sa loob lang ito ng mahigit sa 6 na taon na pagtuturo niya. At dahil meron na ngang koneksyon si Asahara sa Russia, ay nagpaturo siya sa mga to kung paano sila makagagawa ng mga baril. Ang baril na gusto nilang gawin ay AK-74. Gamit ang impluensya at pera ni Asahara ay nakapagtakas sila ng isa at naipasok nila to sa Japan, na siyang gagamitin nila para pag-aralan at magsimulang gumawa. Pero dahil nagkasakit si Shoko Asahara nung taon na to, ay hindi na ito natuloy. Ang kaso nga lang nung sumunod na taon, 1993, dito na nila naisip pagkatapos mag-usap ng mga chemist, scientist at ng mga pangunahing katuwang ni Shoko Asahara na gawin ang isa sa mga pinakadelikadong arma sa gera. Ito ay ang chemical weapon na tinatawag na sarin, na kapag nalanghap ng isang tao, ay maaaring hindi ka na makagalaw, pwede kang makomatos, hindi makahinga at mamatay. Ginagawa ito ni Asahara at ng mga miyembro niya para maghanda sa paparating na pandaigdigang gera, na sa ganitong paraan ay meron silang pandepensa
sa mga sarili nila. Ang sarin ay isa sa mga pinakadelikadong kemikal. Wala itong amoy, kaya't hindi mo malalaman na nalalanghap mo na pala. Noong June 29, 1993, ilang mga residente sa Kamaido, Tokyo ang nag-report na may mabahong chemical daw silang naaamoy sa lugar nila. Agad naman nag-imbestiga yung mga pulis kung ano yung naaamoy ng mga to. At dito ay napag-alaman nila na yung mabahong chemical na amoy na yun ay nanggagaling sa headquarters ng Aum Shinrikyo. Kinabukasan ay umabot sa 4 na po ang report na natanggap ng mga pulis patungkol dito. Sinubukan ng mga pulis na humingi ng permisong pumasok dito para tignan kung ano yung naaamoy ng mga tao. Pero hindi sila pinayagan ng mga miyembro ni Asahara. Bilang isang grupong kinikilalang isang relihiyon ay wala silang nagawa dito. Nung sumunod na araw ay nakatanggap pa yung mga pulis ng mahigit sa 100 reklamo patungkol dito. Pero dahil nga building ito ng isang relihiyon ay hindi sila basta pwedeng pumasok dito. Hanggang nakita ng mga tao sa Kamaido si Shoko Asahara na papunta sa building nila kung saan nanggagaling yung masangsang na amoy ng isang chemical. Agad siyang hinarang ng mga tao sa Kamaido at nagprotesta yung mga tao na to na umalis sila sa lugar nila. At kung ano mang ginagawa nila sa building na yun ay itigil na at lumipat na lang ng ibang lugar. Hindi nakababa ng kotse si Asahara dahil sa dami ng tao at napilitan na lang silang umalis. Makalipas ang ilang linggo ay inabandonan na nila yung building na yon, na siyang pagkakataon na nakuha ng mga pulis para tignan at silipin yung loob ng building. Pero wala na dito yung mga equipment, mga chemicals dahil naitakas na ito ng mga miyembro ni Asahara. Yung bagay na naaamoy ng mga tao sa Kamaido ay isang uri ng chemical na inispray nila Shoko Asahara sa tuktok ng headquarters nila para malanghap ito ng mga hayop at ng mga tao sa Kamaido. Dahil balak nila magkalat ng isang epidemya bilang ganti sa mga tao dito dahil maraming mga taong nakatira dito na ayaw sa Aum Shinrikyo. Pero hindi ito nalaman ng mga pulis maging ng mga tao sa Kamaido dahil hindi na nga sila nag-imbestiga, wala namang namatay, bukod pa dyan ay umalis na sila Asahara, na kung nalaman lang ito ng mga tao, maaaring lalo pa silang nagalit. Na-realize nila Asahara, ng mga chemist at scientist nila, na medyo delikado kung gagawin nila to sa Japan. Kaya't ang ginawa nila ay bumili sila ng headquarters sa Australia at dito na sila nagsimulang gumawa ng iba't ibang uri ng chemical. Sinubukan muna nila to sa mga hayop at sa lahat ng mga hayop na ginamit nila, lahat ay namatay. Kaya't sa tingin nila ay epektibo yung chemical na nagawa nila. Chemical na tinatawag nga na sarin. Nakakita ng isang lugar si Shoko Asahara at yung mga kasamahan niya. Isang maliit ito na lugar sa Matsumoto, Nagano Prefecture na pwede nilang bilhin at gawing headquarters. Kaso nga lang nung nalaman ito ng mga taong nakatira sa Matsumoto ay nagprotesta sila na huwag magkaroon ng headquarters dito ang Aum Shinrikyo. Nagpetisyon sila at umabot sa 140,000 ang napapirma nila dito na 70% ng populasyon ng Matsumoto. Kaya naman hindi natuloy dito yung pagbili nila sa lupa. Noong June 27, 1994 ay daang-daang mga residente ng Matsumoto ang dinala sa ospital dahil bigla na lang sumakit yung mga mata nila. Hirap sila makakita, sakit ng ulo, pamamanhid ng katawan at yung ilan sa kanila ay hindi na talaga nakagalaw. Sinikap nilang alamin kung anong naging sanhi nito pero hindi ito malaman maging ng mga pulis, maging ng mga doktor. Sinubukan nilang katukin lahat ng mga bahay at apartment sa Matsumoto para tanungin yung mga to kung okay lang ba sila o kung nakararanas ba sila ng parehong sintomas ng mga taong dinala sa ospital. At dito nila natagpuan na yung 8 sa mga residente sa Matsumoto ay walang malay sa kanya-kanya nilang mga apartment. At yung 7 sa mga to ay agad namatay. Yung isa naman na si Kono Sumiko ay nakomatose ng 14 na taon at namatay din noong 2008. Nung mga sumunod na araw ay nagsimula na mag-imbestiga yung mga pulis para subukang hanapin at alamin kung ano naging sanhi nito pero hindi nila to malaman. Dito na rin sila nakakita ng mga patay na hayop, mga isda, mga pusa, aso, ibon at mga insekto na patay sa mga daan. At dito sila napaisip na isang chemical ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga tao at ng mga hayop na yon sa Matsumoto. Nakita ng mga pulis na yung isa sa mga residente dito ay may mga chemical sa bahay, kaya naman siya yung naging primary suspect nila.
Pero sa mga chemical na yon ay walang nakamamatay kagaya ng pagkamatay ng mga hayop at mga tao sa Matsumoto. Nagsimula rin mag-imbestiga yung ilan sa mga pulis na baka si Shoko Asahara ang may pakana nito, pero wala silang naging sapat na ebidensya, kaya naman hindi na nila nalaman kung sino ang may gawa nito. Nalaman lang nila to nung sumunod na taon. Noong early 1995 ay nagsimula na magplano si Shoko Asahara na kung hindi pa magsisimula ang kaguluhan sa mga bansa ay sila na ang magsisimula nito. Gagawa sila ng kaguluhan bilang ganti na rin sa gobyerno ng Japan at sa mga taong pilit silang sinisiraan. Kaya naman sina Ikuo Hayashi, Kenichi Hirose, Toro Toyoda, Masato Yokoyama at si Yasuyo Hayashi ay kinausap ni Shoko Asahara na sila ang magiging pangunahing taong gagamitin nila sa pinakamalaking pag-ataking gagawin ng Aum Shinrikyo. Ang gagawin nila ay maglalagay sila ng sarin sa 5 box. Tig-iisa sila. Sasakay sila sa 5 magkakahiwalay na tren sa train station na pinakamaraming tao ang sumasakay sa araw at oras din na may pinakamarami ang bumabiyahe. At nangyari na nga to nung Lunes ng umaga, March 20, 1995. Pagkatapos nilang sumakay sa mga tren na napili nila, bago sila bumaba ay may kanya-kanya silang payong na matulis yung dulo na siyang gagamitin nila para ipangtusok dun sa box ng sarin. At nung malapit na silang bumaba ay tinusok na nila ng mga payong nila yung box na to. Nagmadali silang lumabas ng tren kung saan may naghihintay silang kasamahan nila na may mga dalang kotse para ilayo sila sa mga train station na yun. At dito na nga nagsimulang umubo, mawala ng malay, bumula ang bibig ng mga tao sa loob ng mga tren. Kaya marami ang naapektuhan dahil yung mga taong nahimatay ay inilabas lang nila nung tren at yung mga tren na to ay nagpatuloy sa kanya-kanya nilang biyahe. At yung mga taong naiwan sa loob nito ay silang mga sumunod na mga nahimatay. Sa paglipas ng mahigit sa 1 oras ay libu-libong tao na ang nakaranas ng parehong sintomas. Maging yung ilan sa mga pulis at mga paramedics ay itinakbo na rin sa ospital. At dito lang nila nalaman na mukhang yung mga supot na nakita nila dun sa mga tren ang pinagmumulan nung pangyayari na to. At napag-alaman nga nila na chemical yung laman ng mga to. Agad nilang inalam kung sino yung may bitbit ng mga supot at mga box na yon. At dito na nga nila nahuli yung ilan sa mga miyembro ng Aum Shinrikyo na itinuro ng mga tao na nakakita sa kanila. At dito na nga nila ininterrogate yung mga to. At dito na rin pumutok yung balita na ang mastermind ng pag-atake na to ay si Shoko Asahara na ang mga naging biktima ay mahigit sa 6,000. Naging malubha ang kalagayan ng mga to at 13 sa kanila ay namatay kaagad. Makalipas ang ilang buwang pagtatago, nahuli nila si Shoko Asahara noong May 16, 1995 kasama yung mga pangunahin niyang katulong. At dito na nga nila ininterrogate silang lahat. Dito ay nalaman nila na napakarami na palang mga krimen ang nagawa ng Aum Shinrikyo. Ito ay sa pangunguna ni Asahara. Isa na nga dyan yung ginawa nila sa Matsumoto dahil ayaw ng mga tao dito at nung ilang mga abogado na bumili sila ng lupain dito para magtayo ng headquarters, ay gumamit sila ng truck na siyang magbubuga ng sarin sa street kung saan nakatira yung 3 abogadong lumalaban sa kanila. At dito'y hindi nila inasahan, nakakalat pala to sa kabuuan ng Matsumoto. Daang-daang tao ang naospital, 7 dito ang namatay, at ang 8 ay yung nakomatos ng 14 na taon at namatay noong 2008. Hindi lang yan dahil yung ilan sa mga estudyante at mga kasamahan ni Asahara na gusto nang umalis sa Aum Shinrikyo ay tinurukan nila ng chemical yung katawan. Makalipas ang ilang segundo ay namatay kaagad yung ilan sa mga to. Sinunog nila yung mga bangkay nito para walang maging ebidensya. Hindi mabilang kung ilan talaga yung mga miyembro nila na pinatay nila. At yung isang abogadong nabanggit ko sa unahan ng video na to na si Sakamoto Susumi na na-interview noong October 1989 sa Tokyo Broadcasting System Television o TBS na siyang abogadong naghahanda ng kaso laban kay Asahara dahil sa pang-aabuso nito sa mga miyembro nila ay bigla na lang nawala kasama yung buo niyang pamilya. Dahil ang nangyari pala noong November 5, 1989 pagkatapos ng interview na yon, bandang 3:00 ng madaling araw ay pumasok sa bahay ni Sakamoto yung mga pangunahing kasama ni Shoko Asahara. Binugbog nila si Sakamoto Susumi, pati yung asawa niya at tinurukan sila ng potassium chloride. Isang chemical na kaagad pumatay sa mag-asawa na to.
Ang nakakalungkot pa dito, pati yung anak nilang 14 na buwang gulang pa lang ay tinurukan din nila na agad namang bumawi sa buhay nito. Nilagay nila yung tatlo na to sa magkakaibang drum at itinapon sa 3 magkakaibang lugar sa Japan. Bukod pa dyan yung napakaraming hayop na ginamit nila para subukan yung mga chemical na nagawa nila. Hindi masyado nagsalita si Shoko Asahara kung bakit niya to nagawa. Nasintensyahan siya ng bitay at nangyari ito sa Tokyo noong July 6, 2018 kasama yung mga pangunahin niyang katuwang. Si Shoko Asahara ay hindi na nabura sa kasaysayan ng Japan dahil sa napakarami ng krimen na nagawa niya. Hindi pa rin maintindihan kung paano ang isang teacher lang noon ng yoga at meditation ay naging mastermind ng tinuturing ng pinakamalalang domestic terrorist attack sa kasaysayan ng Japan. Ang tunay na pangalan ni Shoko Asahara ay Chizuo Matsumoto, pinanganak noong March 2, 1955 sa Yatsushiro. Nung pinanganak siya ay meron siyang infantile glaucoma na kung saan yung kaliwa niyang mata ay hindi nakakakita at malabo naman yung kanan niyang mata. Nag-aral siya sa paaralan ng mga taong may kapansanan sa paningin. Sa paglaki niya ay gusto niya siya palagi ang nasusunod. Nambubuli siya sa school at sinasabi niya palaging gusto niya maging Prime Minister ng Japan. Sinubukan niya mag-enroll sa Faculty of Law sa Tokyo University pero hindi siya dito natanggap. Kaya't ang ginawa niya ay nag-aral na lang siya ng acupuncture, isa itong uri ng panggagamot na tradisyon sa China na kadalasang nagiging trabaho ng mga bulag sa Japan. Nagtayo siya ng negosyo, pagtitinda ng mga gamot, pero nalaman ng mga otoridad na yung mga tinitinda niyang gamot dito ay hindi pala mga gamot, kundi siya lang pala yung gumawa. Kaya naman pinagmulta siya dito ng napakalaking halaga. Meron siyang asawa at 6 na anak at para matustusan to ay nagtayo siya ng yoga at meditation school na siya na nga naging pasimula ng Aum Shinrikyo. Hindi malaman kung bakit niya to ginawang isang terrorist group pero hindi rin malaman kung paano niya napaniwala at kung paanong naniniwala sa kanya yung mga taong kasama niya. Na yung iba nga sa mga to ay may mga pinag-aralan, mga scientists, mga chemists at yung iba pa ay may katungkulan sa militar ng Japan. Ang Aum Shinrikyo ay tinatawag na ngayon na ALEP na may iilang mga miyembro pero under observation na ng Japan. At yung picture ni Asahara na lumulutang daw siya ay napatunayan din na hindi ito totoo. Dahil umuupo lang talaga siya at pinipilit niyang tumalon ng mataas para magmukha siyang lumulutang. Gawa-gawa lang nila to para mapaniwala yung mga tao. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi niyo sa kwento na to. Thank you for watching guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.